Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jing Castaneda. At idami sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Dalawang OFWs binugbog at pinagtangkaang nakawan ng cellphone sa Aceh Region, Saudi. Pambibiktima sa mga Pinoy dumarami, mga kababayan pinag-iingat. Pinay fitness instructor na nabalian ng 2 kamay at nabaldado ng Kuwaiti Police umapela ng hustisya. Panukalang paikliin hanggang 8 taon ang pananatili ng foreign workers sa Saudi. Pinag-aaralan ng Saudi government. At ox na ox, dating Pinay kasambahay na minaltrato ng amo, owner at manager na ng sariling parlor sa Daman. Dalawang Pinoy ang pinagpapalo ng bote at pinagugulpi matapos pagtangkaang nakawin ng 2 Saudi national ang kanilang cellphone sa Abha City nitong January 15. Tumakas po ang mga sospek nang dumating ang ilang katutubong Saudi para sila ay saklolohan. May balitang Middle East si Andy Relox. Duguan sa panggugulpi si Java sa 2 Saudi national na hinihinalang miyembro ng gang syndicate. Hinimatay daw siya at tinahi ang kilay sa kanyang kaliwang mata. Bugbog sarado din ang kasama niyang si Totoy Bansuela. Kwento ng dalawa, tinangka ng mga suspect na agawin ang kanilang mga cellphone habang naghihintay ng sasakyan patungong trabaho. Kanina, para siyang naghilamos ng dugo. Puro dugo yung mukha niya. Nung niyapos ko siya. Ayun, So galing kayo ng trabaho, no? Mayroon ka rin dugo dyan? magkasama kami yan ng mga dugo niya. Kasi binuhat ko siya. Yan, habang ginugulpi siya, habang ginugulpi ako, nakayapos na ako sa kanya. Pagkapukpok ng bote, nawala ng malay, niyapos ko na. Ako na yung ginulpi. Ang patalim na parang balisong. Balisong dito sa Saudi na nabibili doon sa balad. Talagang tinakbo kayo, hinahabol kayo? Yung bote, kulay green. Ang buti binatuloy kayo? Yung bote, yun ang hinihampas sa kanya. Hindi pa raw nakontento sa pambubugbog at pagpalo ng bote ang 2 Saudi, umamba pa manaksak pero dumating ang ilang katutubong Saudi at agad silang nasakluluhan. Dito na kumuripas ng patakbo ang mga sospek. Marami kami na-encounter na yan. Ngayon lang nangyari na talagang yung mga talagang handa silang pumatay. May kutsilyo, di ba? May kutsilyo, 2. Pasalamat pa rin kami sa Diyos kasi kahit paano ganun lang. At may ibang Saudi rin na tumulong sa amin. Nai-report na namin sa pulis, nagawa na lahat ng paraan ng pulis. Ngayon hinahanap na ng mga pulis. Inshallah mahuli. Sa talaan ng Police Intelligence ng Aceh Region, ito ang kauna-unahang insidente sa taong 2014 na nabiktima ng mga gang. Tumataas din ang bilang ng mga nabibiktima ng mga gang syndicates na ang target ay mga Pinoy na sumasakay ng pampasahirong kolorom na taxi sa mga national highway. Kaya panawagan ng mga kababayan natin sa kapwa Pilipino, lalo na doon sa mga nagko-commute lang. Ayun, ingat lang. Okay. Huwag mag-taxi. Kung sa Pinas ay 50% yung pasensya, dito 100% gawin natin. Payo pa ng dalawa, parating maging alisto para makaiwas sa mga may masasamang balak. Nagbabalita sa Middle East, Andy Relox, Aceh Region, Saudi Arabia. Umaapela sa embahada ang Pinay fitness instructor na brutal na binugbog ng Kuwaiti Police noong 1 taon. Hiling niya mapabilis ang pagresolba sa kanyang kaso at makamit ang inaasam niyang hustisya. May balitang Middle East si Maxi Santiago. Bali ang 2 kamay, baldado ang kaliwang tuhod, may mga pasa sa mukha. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ni Jenny, di tunay na pangalan, fitness instructor. Matapos umano siyang kaladkari ng isang Kuwaiti police sa hagdanan sa loob mismo ng Baladia o Kuwait Municipality noong July 7, 2013. Matapos ang 6 na buwan, ito na siya ngayon. 4 na operasyon din ang kanyang pinagdaanan. Nakapaglakad ako last December 22, binigyan niya akong go signal na iapak na yung paa ko. Yun, tuwan-tuwa ako kasi finally nalaman ko pwede pala ako talaga uli makapaglakad. Nayahakbang ko na siya, full weight bearing na siya. So pag-aaralan ko na lang yung 1 crutches walking. Kwento ni Jenny, hindi biro ang hirap na kanyang pinagdaanan. Tapos wala, naisip ko na lang yung mga bata. Kasi may 3 akong anak. So, yun, nakakaraos kasi lang ako ng dasal. Ako na Diyos, nakakasurvive talaga kasi nakikita ko naman na kasi kung hindi naman niya dinidinig yung prayers ko,
hindi naman ako magkakaroon ng progression na ganito. Laking pasasalamat ni Jenny sa kanyang employer dahil patuloy siyang pinapasahod. Bagamat tinututukan ng embahada ang kaso niya, hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alala. Yung sa embassy, talaga wish ko sana mapabilis kasi ang tagal-tagal na. Nakita naman nila yung kung ano nangyari sa akin. Kung hindi lang ako sinuwerte, siguro namatay pa ako doon sa nangyari sa akin. Although sinasabi ng embassy, may order din from the Philippines na tutukan talaga yung kaso. Pero sana mas paggawan pa ng aksyon. Hindi ko naman sinasabing unahin talaga ako, pero ang tagal na, sobrang tagal na. Sagot ng embahada, hindi sila titigil hanggang hindi nakakamta ni Jenny ang hustisya. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Proud na proud si Binibining Pilipinas Universe Amiguel Arenas de Leon nang naimbitahan siyang magturo sa isang career success seminar. Nalaman niyang mataas ang respeto ng mga Arabo sa mga Pinoy. Alamin po sa Balitang Middle East ni Delphine Montenegro. Napakataas ng tingin sa inyo ng mga nakausap ko mga leaders yesterday. So I'm just so proud. And sabi nga, siguro na pagkakatikumiyan nila kumuha ng mga Pilipino dito sa Qatar. Ito agad ang bungad ni Miss Binibining Pilipinas Universe Abigail Arenas de Leon at may-ari ng kumpanyang Personify Company sa Balitang Middle East. Naimbitahan siya sa Qatar para turuan ang mga Pinoy sa professionalism at personal development. Ilalabas mo yung personality from within mo. You have to develop the confidence. The way you talk to the people. So parang yung mga konting posture or yung tone of voice, yung smile pa. So nakaka-affect pala yun ng relationship mo rin with each other. Malaki ang bilib ng seminar facilitator na si Dr. Shokat Chandna sa kapasidad ng Pinoy sa kahit anong larangan. I've always believed in one thing, and that is that Filipino community is quite possibly the most talented expatriate community in this country. Sagot ng kanilang kumpanya ang registration fees ng karamihan sa participants. Tulad ni Dennis Gaetano na 7 taon na sa Qatar at nagtatrabaho sa International Food Concept bilang food server. Marami kang matutunan sa workshops, guest relationship, and how to deal with people. And I have, communication. So ma-apply mo yun sa Ma-apply ko yun. Kasi food industry, sigurado yun, ma-apply ko talaga yun. Yung personality development, makakatulong to sa amin, especially yung mga leaders ng mga organization, to be able to improve ourselves. Kaya naman ikinatuwa ni Ms. Arenas ang mga nakikita niyang kalagayan ng mga Pinoy dito sa Qatar. Kahapon, nakikipag-meeting kami sa mga leaders ng Qatar. Lahat na yata ng mga malalaking leaders ng Qatar na doon sa breakfast na yun. And they were telling me na ang trusted nila ay yung mga kanilang mga Pilipino na nagtatrabaho. Kasama ni Ms. Arenas si Ambassador Crescente Relacion sa isang pagtitipon nang mag-donate ang kumpanyang Blue Saloon ng 135,000 reals o mahigit 1.5 million pesos para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. At ito ay ipapadala nila sa Philippine National Red Cross. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. Panukalang paikliin hanggang 8 taon ang pananatili ng foreign workers sa Saudi, pinag-aaralan ng Saudi government. At mga OFW sa Dubai patuloy na nagpapagaling sa Ingles para umasenso sa trabaho. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. May bago pong panukala ang Labor Ministry sa Saudi para paikliin ang pananatili ng mga expats sa Saudi hanggang 8 taon po lamang. Alamin ang mga reaksyon ng ilang OFW sa Balitang Middle East ni Chris Lavinia. Porsigido ang Labor Ministry na palawakin ang sakop ng Nitakat system dahil pinag-aaralan nito ang bagong panukala na paikliin ang pananatili ng mga expats sa Saudi hanggang 8 taon. Tutol si Darlene dahil kasama nilang mag-asawa ang kanilang 3 anak. Hindi po ako sang-ayon, lalo na po nandito po yung 3 mga anak namin. So, sana po hindi matuloy at sana tuloy-tuloy pa ang mga trabaho ng mga OFW dito.
Single parent naman si Telma at nandito rin sa Saudi ang kanyang dalawang anak na nag-aaral na mag-isa niyang itinataguyod. Lad ako ngayon, 6 na taon na. So, 2 taon na lang, aalis na kami. Parang dinidiscourage nila ngayon yung mga expats na magdala rin ng pamilya rito. Sa ilalim ng panukala, ang isang expat na nakakumpleto na ng 4 na taon ay magkakaroon ng 1.5 points at bibilangin ito kada taon na inalalagin niya sa bansa. Sa panukalang batas, 3 points o 7 hanggang 8 taon ang maximum work years ng isang foreign worker. 2 dekada na si Jean sa Saudi pero handa niyang tanggapin ang magiging resulta ng bagong panukala. Wala tayong magagawa, di ba? And ang ano lang natin dyan is we have to prepare also for ourselves, especially coming back to the Philippines. Talagang makikipag, ano na naman tayo doon, sisiksik na naman tayo doon. We will be added to the unemployment rate na naman, di ba? Bitin daw ang 8 taon, sabi ni Jenny, dahil hindi pa raw sila nakakabawi at sanay na raw siya sa buhay Saudi. Medyo nakakalungkot. Hindi pa break even. Wala pang ipon and all of that. And halos lahat kami parang in-embrace na tong Saudi Arabia as our second home. Bago pa lamang mag-asawa sina Mike at Jenny at dito na ipinanganak ang kanilang 2 anak na edad 3 at 3 buwan. To the other expatriates, I do hope that they would look at it as a turning point for them to at this point in time to save and secure their future for at least within the 8-year period that they are giving us. Iba-iba man ang opinyon ng mga OFW sa panukala ng Saudi Arabia na hanggang 8 taon lamang ang pananatili ng mga expats. Ang mahalaga ay handa sila kung sakaling matuloy ito. Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Patuloy na nagpapakagaling sa wikang Ingles ang mga kababayan natin sa Dubai kahit pakaraniwan na silang nakakapagsalita at nakakaintindi ng Ingles. Malaking bagay daw ito para makatulong ito sa kanilang pag-asenso. May balitang Middle East, si Raquel Salinel. Kilalang mga Filipino sa galing mag-Ingles, pero sa Dubai, marami pa ning naghahasa ng Ingles para mas lalong umayos ang kanilang pananalita at pagsulat. Sobrang happy ako and na-amaze sa mga fellow kababayans natin na nag-enroll dito sa Pinoy Group kasi nai-enhance nila or nare-refresh nila yung knowledge nila sa English proficiency. Sina Joseph, Karen at Mila ang ilan sa nagbayad ng mahigit 100 dirhamos o mahigit 1,000 piso sa 3 buwang kurso sa Ingles. Tayo mga Pinay, pang-overseas talaga, maraming workers dito sa buong mundo. So, kailangan natin magpunta rito just to practice our own English para pag humarap tayo sa ibang race or lahi, hindi tayo pahuhuli sa English ng iba. Yung English ko po kasi, minsan nagkakamali ako. So, gusto ko pang mas matutunan kung ano pa yung meron sa English. Habang si Mila naman, napaluha pa nang nausisa sa pag-aaral niya. Happy lang po kasi kahit na matagal ko na pong dream na makapag-aral, wala na nga lang pong pera, kaya yun, kahit po dito sa ibang bansa, natupad yung ano ko, kahit na konti. Kasambahay si Mila pero pag weekend, estudyante at volunteer din siya sa Pinoy Group na nag-organisa ng pagtuturo sa Ingles, computer at maging dressmaking. I'm very, very proud of them kasi nakakataba po ng puso yung ginagawa nila na pagtulong sa mga kababayan natin. At the same time, napapagbuti po nila yung kanilang profesyon. Para kay Mila at iba pang Pinoy, patuloy ang pag-ikot ng mundo at patuloy ang pagbabago kung kaya't dapat lang sumabay para patuloy din ang pag-asenso. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang Question of the Week. Ano po ang masasabi ninyo sa balak ng DOLE na ipatupad po ang OFW Mag-Impok, Magnegosyo Movement o OFWM3 para hikayatin ang mga OFW na mag-ipon para maging investor o negosyante sa bansa? Narito ang ipapasagot ng ating mga ka-FB. Pabor, si June Ray Jojo Robledo. Ayos po ang programang yan.
Nabibigyang pagkakataon ang bawat OFW na magkanegosyo at pag-asang umasenso. Approve din si Joselito Babaan. Magandang naisip nila pero hindi nila inisip na ang isang OFW ay nangangarap talagang makaipon at maging negosyante kahit noon pang bago sila umalis ng bansa. Marami ng bangko ang nagbibigay niyan sa mga OFW. Ultimo mga kumpanya ay nag-o-offer na rin ng ganitong pribilehiyo sa mga OFW. Pero para kay Romelia, mas okay kung mag-impok na lamang ako sa bangko. Hamon naman ni Catherine Sakayanan Rubias Hadkan, pasensya na po pero nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit hindi niyo unahin ang problema sa sahod ng mga OFW? Hindi ba sounds interesting po? Sundin ang patakaran, ibigay ang tamang halaga ng sahod, yan po ang dapat ninyong itulong. Dahil paano ka makakaipon kung ang sahod mo ay kulang pa sa pamilya mo? Imbes matulungan nyo, parang mas mahihirapan pa kaming mga OFW. Maraming salamat po. Paniwala naman po ni Erwin Manalo bilang OFW dito sa Gitnang Silangan, halos 7 taon na hindi epektibo ang anumang programa ukol sa pag-iimpok at pamumuhunan sa realidad na buhay ng bawat manggagawa sa ibang bansa. Nasa tao ang pagkukusa sa ikauunlad niya sa halip na isulong ang OFW M3. Bakit hindi na lamang ituon ng gobyerno ang bawat pondo sa mga kompensasyon ng bawat OFW na tuwirang makakaapekto sa bawat pamilya ng uuwing mga kababayan? Sa halip na proyekto, asikasuhin na lamang muna ng gobyerno ang kasalukuyang problema ng mga OFW bago isulong ang anumang makabago at hindi pa subok na programa. More power BME. Salamat po. At para sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Ano po ang masasabi ninyo sa panukalang pinag-aaralan ng Saudi government na para mapalawig pa ang Nitakat system kung saan mas binibigyang prioridad sa trabaho ang mga Saudi nationals? Lilimitahan sa 8 taon ang pagtatrabaho ng foreign workers. Mag-partner, panalo sa talent search competition sa Lebanon. At Ox na Ox, dating Pinay kasambahay na minaltrato ng amo, owner at manager ng sariling parol sa Damam. Yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Wagi ang magpartner na sina Chris Agustin at Mary Rose Palma sa isang talent search competition sa Lebanon. Sa gitna po ng kompetisyon, inalala sa pag-alay ng kanta ang mahigit na 6,000 namatay sa pananalasa ng super bagyong Yolanda. May Balitang Middle East si Riz Furio. Puno ang Babel Theater. Excited na nanood ng iba-ibang performances ang mga tao. On the spot ang lahat ng performances, kaya naman lubos na namangha at nagalak ang mga organizer sa husay ng mga contestant. I know and I believe that they have talents, all those people, the Filipino here in Lebanon. You see, dapat malaman din nila, ma-showcase din nila kung anong talent meron sila. Na hindi natin isasantabi lang. Ang saya-saya ng talentadong Pinoy ni Madam Carmen Sauma. Kasi lahat ng mga Pilipino dito na sumali, talentado talaga. Nag-enjoy din ang mga manonood sa pabingo. Sobrang enjoy. Maraming tao na mag-attend dito sa Talentadong Pinoy. Kasi ngayon lang nangyari ito. Saan kayo mas nag-enjoy? Sa show o sa bingo? Both of them. Pareho. Hindi napigilan ang hiyawan ng tinawag ang grand prize winners na sina Chris Agustin at Mary Rose Palma. Bukod sa first time silang nagka-partner, unang beses din silang sumali sa isang talent competition at nanalo. Sumasaw kami pero kapag ano lang yung intermission number. Always prepared. We've been practicing 2 weeks. Unique daw ang interpretation ni Agustin at Palma sa popular na kantang Just Give Me a Reason ayon kay Dr. Archie Gineta. They really created a concept and I think they're fitting to win that particular place because it's very interpretative, quite unique, and very revealing. At bilang paggunita sa isa sa pinakamalaking kalamidad sa buong mundo,
Nag-alay ng kanta ang ilang mga awit sa mga biktima ng Yolanda. Don't lose hope. Stand firm, be strong. Kasi sabi nga ng mga scientists, yung bansa natin is number 3 sa mga kalamidad. So aasahan natin ng time to time, makakaranas tayo ng mga ganon. Nagbabalita sa Middle East, Riz Furio, Beirut, Lebanon. Kung dati-dati ay isa siyang distressed OFW at kung kani-kanino na inililipat ng amo, ngayon, isa ng full-time manager ng sarili niyang shop, ang isang Pinay beautician sa Damam. Kilalanin si Rowie Estoquero sa Balitang Ox na Ox ni Dinan Arana. 13 taon ng beautician sa Damam si Rowie Estoquero. Nagsimula siyang kasambahay sa shop at ginagawa lahat ang inuutos ng mga amo niya. Dumana siya ng pagmamaltrato ng kanyang mga amo, kaya palipat-lipat din siya ng salon at employer noon. Hanggang may naawa sa kanya na isa ring expat at pinagkatiwalaan siyang magtayo ng sarili nilang negosyo. Sinagot ng business partner niya ang lahat ng gastos para maayos ang kanyang papeles at makapagtayo ng beauty parlor. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko na nagkaroon ako ng ganito kasi kahit sa panaginip ko, hindi ko iniisip na magkaroon ako ng sarili ko dito sa Saudi Arabia kasi malaking halaga ang ginagamit itong pera. Umabot sa 200,000 Saudi Riyals o mahigit 2 milyong piso ang ipinundar nila sa negosyong ito. Magandang pagkadesenyo ng salon. Sa reception pa lang, maasikaso na agad ang customer. Merong maliit na food bar para makapagmerienda ang mga customer habang naghihintay. Meron din silang 2 makina para sa gustong magpatahi ng damit. Ako lahat yung bumili ng gamit hanggang sa ako din mag-design nito. Ako talaga ang nag-decor sa buong paligid ng salon ko. Nag-exit na ang business partner ni Rowie at iniwan na sa kanya ang pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Kaya hindi lang siya full-time manager ngayon, full-time owner pa siya ng salon. Sa kabila ng swerteng tinatamasan ni Rowie, may lungkot pa rin siyang nadarama kapag siya ay nag-iisa. Nagdaan ang Pasko at Bagong Taon, wala siyang pamilyang kasama, kaya namimiss niya ang kanyang mga anak. Yung po bang time na may sakit ka, hindi mo matawag yung mga anak mo, wala kang matawag na nandyan sa tabi mo, ang hirap po talaga. Pero tinitiis ko po lahat yun para masuportahan ko sila sa lahat ng pangangailangan nila. Hiwalay na rin si Rowie sa kanyang asawa dahil hindi naging maganda ang kanilang pagsasama. Pero sabi ni Rowie, magkaibigan naman sila hanggang ngayon, alang-alang sa kanilang mga anak. Ganun pa man, nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil doon, hindi ako makarating dito sa Saudi Arabia. Hindi ko maranasan yung mga karangyang buhay na nakamtan ko na hindi na nakamtan ng iba. Pangako ni Rowie sa kanyang mga anak na malapit na siyang umuwi for good sa Pinas para makapiling sila ng matagal. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Damam, Saudi Arabia. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa Gitnang Silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com at bisitahin din po ang fan page ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East.